Good morning, everybody. Welcome to our Wisdom from Bible. So today we will continue talking about resurrection. So in the previous videos, we have already shared that the spirit people, those who have died long time ago, like thousands and thousands of years ago, they too wants to go to the place where God is. They too want to live with God, and they too wants to enter God's kingdom, to be with God. But because they were born in the age when the resurrection is still not available to the highest level, they were born in the time when the resurrection or yung buhayin ulit tayo, they could reach on a level, but it's not the kingdom of heaven. So sila din, they also want to go to God's kingdom. Kaya ang doon, ang gagawin nila, nandun sila sa spirit world, tapos they can come down they can come down together with the Lord pag may panganak na yung Messiah or si Jesus Christ, may panganak si Jesus Christ, then dumating din sila, kasama sila, and they work together with the followers of Jesus Christ, they work together with Jesus Christ, ganun, diba? So that they can receive benefit from that age, which can bring them to a higher level by cooperating or makipag-cooperate sila in fulfilling the will of God with the people on earth. Para pag nagawa din ng tao yung kanyang responsibilidad, hindi lang siya yung aangat, kundi pati yung mga tumutulong sa kanya na mga ninuno niya, aangat din sila doon sa pupuntahan ng taong whom they cooperated with. Diba? Ganun yan. So, nakita natin doon sa Bible, yung Bible verse natin na, yung last pala doon, hindi yan Hebrews 12, Hebrews 11:39 to 40. No, even if the people had really showed faith in God in the past, yung mga saints natin, yung mga talagang sumunod sa Diyos, hindi sila naka-receive ng mga promise ng God, which is God's kingdom. This because God had a plan for us, para sa atin, that apart from us, only together with us, that they can go to a higher level. They can go to the perfection. Kaya yung buhay natin dito sa earth, mga kapatid, mga brothers and sisters, is very important. Kasi pag na-raise up natin yung sarili natin to a higher level, hindi lang tayo yung aangat. Pati din yung mga ninuno natin na nandyan sa tabi-tabi lang na tumutulong din sa atin, nagbibigay ng mga inspiration, good inspiration, tinutulungan na tayo para mabuhay tayo ng mabuti, maging healthy tayo, maging healthy yung mind natin, gano'n. So, pag ginawa natin yung mga inspiration, good inspirations nila, they will also receive the benefit. Di ba? So, lahat tayo pupunta doon sa heaven. Di ba? Pag naging successful yung tao on earth. Okay, so it's the key are the people on earth. Kasi yung mga nandoon sa spirit world, wala na silang katawan, they cannot really grow their spirits. They cannot really become mature there, only through us. Kaya napaka-importante natin na nandito pa tayo sa earth because we can help, we can do something para doon sa mga tao doon sa spirit world. Okay, so ngayon naman, yung mga pinag-usapan natin in the previous videos are the people who believe in God. The people who believe in Jesus Christ, yung mga Christians, di ba? So, most of what we are talking about are the holy ones, meaning those who believe in God, like those who believe in Judaism, yung mga turo ni Moses, yung mga Mosaic law, ganyan. At saka, yung mga turo ni Jesus Christ. How about for those who are not Christians? Paano naman sila? Ganon. So, just like people, we can cooperate together, di ba? Kung yung dalawang tao, hindi sila pwedeng magkaroon ng cooperation with each other kung walang common purpose. So, yung mga tao na hindi naging Christian, o hindi sila Christian na namatay, for example, sabihin natin Buddhist, ganun
Buddhist siya. Sumusunod siya sa mga turo ni Buddha, ni Gautama Buddha. Ganun. So, ano siya, when he has to find a man on earth, yung taong namatay na espiritu ng sumunod sa mga teaching ni Buddha, he has to find a person on earth to cooperate with. Dapat the same yung purpose nila. Kasi kung hindi the same purpose, hindi sila pwedeng mag-cooperate. Walang unity. Hindi sila pwedeng magtulungan, di ba? Ganyan din tayo. Hindi tayo pwedeng magtulungan kung magkakaiba yung yung purpose niya. Siya gagawa ng, kunwari siya, plano niya magawa ng bahay. Ikaw naman plano mong gumawa ng road. O di ba hindi kayo magkaka-cooperate? Magkaiba kayo ng purpose, di ba? So, you have to have the same purpose that is spirit person from Buddhism and the spirit person, the person on the earth who is living as Buddhist, they have to have the same purpose. Yun nga, to follow the teachings of Buddha. Ganon. So, and then, this spirit person, kasi spirito na siya, he can see kung sino yung Messiah o kung sino, ano yung will ng God, ganon. Kasi pagpunta mo sa spiritual, you will know, makikita mo, ganun pala, mga ganon. So, meron silang realization doon na, pero hindi sila makakapunta doon sa gusto nila kung hindi nila gagawin yung makipag-cooperate dito sa Buddhist na to, ganon. So, yung Buddhist person naman na to, if he can follow the will of God while on earth, no, pag itong espiritu na to, pwede niyang sabihin, oy, dumating na si Buddha. Kasi, they are also waiting for Buddha. And they are also waiting for the second coming of Buddha. And that person is in the person of the Lord. Ganyan. So, so, ganon. Pag meron silang nakitang tao na willing makipag-cooperate sa kanila or yung susunod sa mga inspiration nila, and this person also could find the right way to God, sabihin, na-meet niya ang na-meet niya ang Lord, naintindihan niya yung God, and if this person also will make some do his responsibility on earth to fulfill the will of God, dalawa silang aangat. Mare-resurrect silang parehas. So, ganun yun. So, hahanap lang sila ng kasing kaparehas ng nila, ng religion, ganon, kung ano yung religion niya, or kasing kaparehas sila sa may common base sila. Meron silang common para so that they can work together. Kasi kung may common base sila, they can work together. Spirit man and spirit man and physical, if they have the same, meron silang common. So, yun, yung mga conscientious people din, meaning walang mga religion, pero mabubuting tao naman, ganun. So, they will also find people who are conscientious on earth na pwede din nilang i-guide, pwede na nilang tulungan para makagawa ng portion of responsibility niyan while on earth. At pag yung tao naman nag-respond siya doon sa inspiration ng conscientious person na to, conscientious spirit person na to, at mag-cooperate silang dalawa together to do the right thing, to do what is the will of God, then dalawa sila ang aangat. Ganun, okay? So, pag hindi naman ginawa yung tao yung kanyang ini-inspire sa kanya, hahanap siya ng iba. So, ganun lang. Okay? So, ganun yung yung paano sila mare-resurrect din yung mga hindi naniniwala sa Christianity. Okay, they will also be resurrected by doing also their part. Of course, the resurrection is Jesus Christ, diba? Ibig sabihin niyan, yung mga tao dito sa earth na hindi Christians, they need to really meet Jesus Christ, the Messiah, kasi si Jesus Christ yung life and resurrection. And of course, the spirit people know kung nasaan si Jesus Christ, ganun. So, they will lead them to Jesus Christ. Kaparehas ng mga yung mga, the three kings, they are not Jews. They came from the Eastern tradition. Hindi naman sila mga Jews na naniniwala sa God of Abraham. Hindi sila. May iba silang pero they were led to meet Jesus Christ, diba?
because they are waiting for their King of Kings. So, ano pa? Yung Bible verse pala natin. Sorry. Ito. Ito. So, how about the evil people? Then, this is Matthew 25:41. This is about the sheep and the goat. Yung the parables of the sheep and the goat. Nagsasabi si Jesus Christ dito, he's talking about people who gave water to the least. Ganun, whatever you do to the least of my brothers, ganun, that you do unto me. Di ba may ganun kanta? Whatsoever you do to the least of my brother. Ganun. So, itong Matthew 25 na to, yun, doon galing yung song na yun. Yung Jesus Christ was talking about the two kinds of people. Sabi niya, nagugutom ako, binigyan niyo ako ng pagkain, wala akong matulugan, binigyan ako ng tulugan. Tapos sabi nila, kailan ka nawalaan ng pagkain? Kailan kayo nawalaan ng tulugan? Ganun. Sabi ni Jesus Christ, whatever you do to the least of this, then that you do to me. So, pag hindi, tapos sabi naman din niya ito yung susunod. Then he will say to those on his left na sa ibang side naman, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. So, dito, I want to share to you dito na talagang meron talagang mga, may hell. Because there are people who will go to, they will be cursed. They are cursed to go to hell, prepared for the devil and his angels. So, meron talagang magpupunta doon. Paano naman yun sila? Paano naman yung mapupunta sa hell, yung nandoon sa hell? Paano naman sila mare-resurrect? Kasi di ba death yun? So, hell is a realm of death. So, yun sila, paano naman yun? Paano naman din sila mapupunta sa ng Diyos, sa side ng Diyos? Of course, they also want to go. So, dito nga, may isa pang Bible verse dito. I think this one. Sorry. Dito sa Luke 16:22-24. Actually, itong Luke 16, this is a story about the rich man and the beggar, and a beggar, Lazarus ang pangalan niya. So, sabi diyan sa Luke chapter 16, meron daw isang lalaki na napakayaman niya, na talagang naman yung mga palaging mga damit niya ay talagang mga high class na mga gano'n. So, na damit, naka-linen, mga ganyan. So, tapos doon sa gate niya, merong isang matanda, isang tao na ang pangalan ay Lazarus, is a beggar. So, he is just waiting for some, yung morsels, yung nahuhulog sa table ng rich man para kainin niya. Tapos, marami siyang mga galis, ganyan. Marami daw siyang sores sa katawan niya. And sometimes, the dog will go to him. Tapos, siya, ililik ng mga dogs yung kanya. So, he is a very poor person. Tapos, nung namatay na yung beggar na yon, sabing gano'n, the time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So, sa Hades means hell. Hell, yung place ng fire, yan. Nandoon siya, napunta siya doon, yung rich man. Tapos, nakita niya si Abraham doon sa malayong lugar. At nakita niya, nakatabi si Lazarus. Tapos, itong sabi niya, so he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water, and
dip the tip of his finger on water and cool my tongue, because I'm in agony in this fire. So, dito, this is a story of Jesus Christ. Pag babasahin niyo ito, kinikwento ito ni Jesus Christ kung anong mangyayari doon sa rich man na ganun yung situation ng rich man tsaka ng beggar. So, ibig sabihin, meron talagang hell. May pupunta talaga doon sa yung tinatawag doon na Hades or yung apoy, dagat-dagatang apoy na hindi ka naman masusunog. Mahihirapan ka lang doon. So, ganun yung description nila sa hell. So, paano naman sila? Diba? Sabi niyang ganun. Tapos, actually, meron pa siyang mga sinabi yung rich man. Sabi niyang ganun. Gusto rin niyang pumunta doon sa place ni Abraham. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede eh. Sabi niya, tapos yung sabi niya, pwede bang papuntahin niyo si Lazarus doon sa mga kapatid ko na sabihin na wag ganito ang gagawin? Wag ganun yung gagawin nila. Yung ginawa niya, wag nilang gagawin. Sabi ni Lazarus. Sabi naman ni Abraham, hindi nga naniwala yung mga kapatid mo sa buhay, maniniwala pa kayo sa patay. Namatay na kasi si Lazarus, ganun ang sabi. So, bali, this is just to present to you that meron talagang pupuntahan yung mga gumagawa ng kabutihan at meron din pupuntahan yung mga hindi gumagawa, yung mga doing against the will of God. Ganun. So, paano naman sila? Of course, they are also, especially kung mga natin sila, mga mahal natin sila, tapos they did something really bad, ganun. Paano naman sila pag namatay sila na ganun? Anong mangyayari? Paano sila makaka-resurrect? Ganun. So, yung mga cursed, sabing ganun, those who are cursed, they will go to that dagat-dagatang apoy to get prepared for the devil, sabi ni Jesus Christ. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and the angels. So, paano naman yun sila? Of course, if you are a parent, God also want to help them, di ba? God is the God of love, na mahal din niya yung mga ganun. So, meron din siyang ginawang paraan para sa kanila. Ganun. Paano? So, bale, meron silang role na yung mga evil spirits, mga masasama sila, di ba? So, ang kaya lang nilang gawin ay masama. Ang kaya lang nilang planuhin ay masama. They can only inspire people to make bad because yun yung naging way of life nila while on earth. So, kung ano yung sabi, what you bound on earth is bound in heaven. Kung ano yung ginagawa mo dito sa earth, pagdating mo dun sa earth as a spiritual, ganun ka din. So, yung mga evil people, yung mga sasamang tao, so, ang kaya lang nilang iplanong gawin, ang kaya lang nilang gawin ay masama. Ganun. Pero, pwede rin silang magamit ng God to para ma-resurrect sila. Yung ganung klaseng nila. So, bale, as far as yung evil spirit, they can attack o kaya pwede nilang pahirapan yung mga taong, for example, merong isang tao na gusto niyang maging missionary, o gusto niyang mag-serve sa Diyos. Gusto niyang magsilbi sa Diyos, okay? So, he want to go to a higher level, serving God. So, kasi noon, nung bata siya, sarili lang niya. Sarili lang iniintindi niya. Sige, mag-pray ako, magbabasa ako ng Bible, ganun. Pero, there will come a time na, ay, gusto ko rin maging Bible teacher. Gusto ko rin maging pastor. Gusto ko, ganun, no? Magkakaroon siya ng ganun. So, to go to a higher level, meron siyang, before you can go to a higher level, usually, marami kang ma-experience na challenges, di ba? Mga Christians, alam natin yan. Very clear yan sa atin na if you want to go closer to God, you will have a lot of temptations, mga ganun, di ba? Kasi,
kung ako as individual, may kasalanan ako noon na hindi ko napagbayaran, na hindi ko napagsisihan, ibibigay yan sa akin ngayon. For example, ako yun, yung gusto kong magkaroon ng gusto kong go to a higher level, marami akong mga mararamdaman or maiisip na hindi magaganda in order to overcome yung mga hindi ko na-overcome noon. Yung hindi ko na pagbayaran, hindi ko na pagsisihan ng mga noon, darating din ngayon yan. Tapos, pag dumating yan ngayon, at I was able, ang magbibigay niyan yung evil spirit. Kasi yun lang naman yung kaya nilang gawin yung masama. Di ba? Uy, sige na, gawin mo ito. Sige na, magnakaw ka. Sige na. Ano pa? Sige, makipag-apid ka or whatever yung mga masasama. Dun, matetest tayo if you want to go closer to God. Sila yung gagawa nun, yung mga evil spirits. Sila yung mag-i-inspire sa'yo. Sige na, sumama ka dyan sa babae niyan kasi mabait yan. Yung pala, inaakit ka niya. O sumama ka dyan sa lalaki niyan. Yung pala, magkakaroon kayo ng mga hindi magandang relasyon. Yung mga ganun. So, that will not, because of those temptations, posible na hindi mo magawa yung you cannot go to a higher level. Diba? So, ganun yung role nila. People who wanted to go closer to God, they will be attacked by the evil spirit. Hindi naman attack yun eh. They will be, kanila. Tapos, pag na-overcome mo yan, hindi ko gagawin yan talaga. Kasi kahit ano pang mangyari, I will not do that, I will not. Kung ganon, then you can go to a higher level. Ganon. Mapagbayaran natin kung yung mga hindi natin nagawa in the past, hindi natin napagsisihan, mapapagsisihan natin at mapagbabayaran. And then, that time, you can go to a higher level na. O, pwede ka. Pag na-overcome natin yon, yung mga nagbigay din sa atin ng mga temptations, na mga ganon, na mga kaluluwa na hindi magaganda o evil spirits, pag naging successful, they will also receive a certain element from me sa mga nagawa kong by overcoming it, nagawa ko. Then, makaka-receive din siya ng yung evil spirit na yun, magiging friend mo pa. Sasama pa sa'yo, gano'n, so tutulungan kaya they will go together to a higher level. Mga gano'n. So, gano'n yung evil. Mayroon namang ibang kaparaan na ang ginagawa naman nila ay they will find a person na evil person din. So, they will inspire that person to attack you. So, physically, meron kang kalaban. Wala ka namang ginagawa, galit na galit siya sa'yo, ganun. Meron ka lang nagawang isang action, talagang biglang lumaki na masyado sa taong yun. So, aatakihin ka niya, mga ganun. So, siguro, that is very real sa buhay natin. No? Bakit kaya yung taong yan, palagi akong kinukutya, o kung ano lang nakikita, lahat ng gawin ko mali, ganun. Kasi, ginagamit siya ng evil spirit person para gawin yun sa'yo. Pero ang purpose yun is for you, kasi ginagawa nila yan doon sa yung going to closer to God. Hindi nila gagawin yun pag you are remaining ganun, parang wala kang goal, wala kang reason to go to God. Wala kang parang wala kang determination to go closer to God. Wala silang gagawin. Pero pag the moment na you decide to go to closer to God, yun din yung chance niya to go to closer. That's also the time when they have a chance to go closer to God. So, ganun. So, we have to understand yung ganun. Pag merong mga ganun, isipin na lang natin, naku, gustong pag ma-overcome ko yun, I will go to a higher level. Sila din, they will go to a higher level. Yung dalawa, yung physical person, tsaka yung spirit person na yun. So, ganun yun. Kaya nga, yun yung sa principle kasi, diba, they cannot really, yung mga evil spirit na yun, hindi talaga sila go to God kung hindi sila gagawa ng ganun. Kaya kung if they find a person who is going closer to God, pupuntahan talaga nila, mas gusto nilang puntahan yun. Kasi that is also their chance to come closer to God.
Kaya yung mga gustong pumuntang malapit sa Diyos, sila yung maraming temptation, sila yung maraming mga paghihirap na nararanasan. That is to, yung para we can go to higher level kasi parang pagbabayaran natin yung mga hindi natin napagsisihang mga kasalanan noon. Pwede natin through that person or through the evil spirit person, mapapagsisihan natin and ask forgiveness from God. Ganun. Tapos, sorry, mga ganun nagawa ko. Ganun. Tapos, you can go to a higher level together with them na di masaya sila. Masaya ka rin. Diba? So, lahat tayo we can. Kaya lang, ang point kasi doon is tayo. Tayong may buhay. Tayong nandito sa earth. We need to really understand these things kasi yun yung resurrection ng lahat. Through us, then many people could be liberated. Many spirit people could be liberated. Kaya nga yung Bible verse natin na doon sa Hebrews, that is really very nice, talaga, no? It's very revelation yun eh. Yung, saan na ba yun? Ito yata. Ito. Dito sa Bible verse na to, it's talking about Abraham, yung mga very faithful. Yung mga very faithful people. Ito sa Hebrews 11, it's talking about the faithful, yung mga central figures na ginamit ng Diyos doon sa Old Testament. Ganun. Sabi dito, these were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. So, meron din ako, ito yung ko nga, nilagyan ko ng ganun. So, the saints of the Old Testament age were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Ano yung promise nila? To enter God's kingdom. Since God had planned something better for us, for us na men with physical bodies, so that only together with us would they, yung mga yon, yung mga spirit people na yon, would they be made perfect and become citizens of God's kingdom. So, yun yung tungkol sa resurrection natin. Lahat, no? The Christians and even all the people na maski sino, ganun, maski evil persons nga na nandoon na sa spirit world, they also want to go to God. Kasi pag nandoon, very clear na meron palang hell, ganun, nandun sila sa hell na naghihirap. Gusto talaga nilang pumunta doon sa place ng Diyos. Pero ang paraan lang nila ganito is through the resurrecting themselves sa pamamagitan ng tulong ng katawan natin. So, yun ang natin, yun ang share natin ngayon today, and have a nice day. Bye-bye. Keep safe and healthy. Bye-bye.